So, magandang araw, ano. Makikinig po tayo kasi napansin ko rito sa impeachment ngayon. Biglang dinala yung nabasa ko rin sa social media na si NBI Director Matibag na mukhang iimbestigan niya yung pinaglaruhan po doon sa aking kapas na pinatayo ng Administrasyon Duterte. Tandaan po natin, tumakbo si dating Pangulong Duterte, ang kanyang Vice President ay si Alan Cayetano. So, nung naitayo po yung stadium doon, nang nakaraan po, mga 2 years ago, nakarating po ako doon. Doon sa nasabing palaruan na yon, nang itinayo sa may kapas ng ang head ng sa foreign affair ay wala pong iba kundi si Senator Cayetano. Naalala ko noon na naimbestigan nga po yon. Sabi pa ni Senator Drilon noon, yung ginastos doon sa kaldero, yung kaldero ay maraming kwarto na tayong pwedeng ipatayo yan. Kwarto ng eskwelahan. No, naging yung balitaktakan yun naalala ko yun, Kaya nga, isa sa mga tinawag kay Alan Cayetano is kaldero. Kasi masyadong, sa tingin ni former Senator Quilon, napakataas ang halaga nung kaldero. Kaya nagkaroon ng alinas kasi anong araw. Okay. Kung inyong natatandaan, sa panahon ni Duterte, ang batas dito sa Pilipinas, yung batas dito sa Pilipinas, wala po, namatay lahat ang batas. Di ba? Natatandaan ninyo? Siya na lang ang nasusunod, si Duterte na lang. Kaya walang galawan ng batas noon. One man room. No? Kaya eto ngayon, sige, pakinggan muna natin yung reaction nila. Then at saka natin mapapakinggan yung ni Matibag. Sige po. Para lang magkaroon tayo ng believed in his mind that VP Sara would harm or kill him. Sa impeachment ni Sara, nangyari yan. Voice out siya, si Robin Padilla, Cayetano, at saka yung kapatid niya, si Pia. Then pinalabas yung video ni Director Matibag. Sige, tingnan natin yung kanilang mga speech. Ito, maiksi lang naman. Hindi ba personal si Matibag? Sa Lunes daw siya. Kasi meron siyang lumabas ng video kasi si Atty. Matibag about tungkol sa pinatayo. The Sergeant at Arms is Sa directed Kapas to Tarlac. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. Please bow our heads and pray. Heavenly Father, we come to you seeking the gift of your grace as we gather in this august chamber to fulfill our duties as senator judges. Grant us the gifts of humility, discernment, and wisdom. Keep our sights set firmly on the truth. Guide our hearts towards the pursuit of justice and the preservation of the rule of law. Bigyan mo kami ng tamang pag-unawa. Gawin mong gabay at inspirasyon ang iyong salita sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo kaming maalala na ang batayan ng aming tungkulin sa hukumang ito ay ang saligang batas at ang tiwala ng bayang Pilipino. We humbly lift the work of our hands in submission to your will for the defense of all that is good in the service of our nation. This we pray in your holy name. Amen. The clerk of court will now call the roll.
Roll call of members. Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Ala, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian. With 90 senators present, the chair declares the presence of a quorum. What is the pleasure of Senator Judge Padilla? Yes, sir. Magandang tanghali po sa ating tagapamahalang hukom Magandang hapon din po. at sa ating pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang po magbigay ng isang maiksing manifesto. The gentleman has 2 minutes. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming Tatai ka na. masasabi ko pong nagtatanong sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyak pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, raw na ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok. At ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay mayroong dapat tayong pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. The manifestation of Senator Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge, sir? Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019
organizing committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe, in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that Senator procedure. Judge Cayetano may make his manifestation for the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, tinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents. Tandaan niyo po, wala pong nangyaring enkwentro sa loob ng Senado. Yung putok po nagmula sa loob ng Senado paharap sa GSIS building. Walang sumugod sa Senado. Nagsisinungaling na naman si Caldero eh. Yung NBI, nandun po sila sa GSIS. Kasi yung presidente ng GSIS, tumawag siya sa NBI, humingi siyang tulong. Kasi nga, meron pintuan doon na pwedeng lusutan. Yan. Pero yung nagbarilan, enkwentro, hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Para silang gumawa ng mini movie. Ang director, hindi ko alam kung siya o si Mau, yung sergeant at arms. Na-plus ka, ngayon wala na yun, na-dismiss na yun eh, may kaso pa yun. Akala mo lumusob sa gera, walang lumusob sa Senado. Kaya sinasabi niya nga under attack sa Senado, hindi totoo yan dahil walang umatake. Kung hindi niya ba binigyan ng proteksyon sana si Bato, di sana si Bato binigay niya, kaso ginusto din niya eh. Nangako sa NBI Director Matibag na iko-hosted ko siya. Kaya sabi niya, sana pinangawakan niya yung salita niya, sabi ni Director Matibag, na sana siya magpresenta kay Bato, hindi eh. Sa presensya niya, tumakas si Bato, kasama si Padilla. Magkukwento na rin lang. Ito ngayon, binobrotout niya ngayon, yung nangyayari, yung sinabi ni Director Matibag do sa SEA Games noon sa panahon ni Duterte. Okay, pakinggan na lang natin yung yung SEA Games na lang. Trial is resumed. Chair grants the motion of Senator Pia in order for us to be able to move on with the matter on hand for today, which is the oral arguments of the parties. Chair therefore instructs the tech to kindly play the 1-minute video for Senator Judge Pangilinan is recognized. Panoorin natin yung, pakinggan po natin. Thank you, Mr. Presiding Officer. We share, we support the position taken by the presiding officer, but we'd like to place on record that the good NBI director will be here on Monday. So my initial view is that we should be able to do this on Monday, but I will yield to the ruling of the chair. We thank the understanding magnanimity of Senator Judge Pangilinan. The tech is instructed to play the more or less 1-minute video alluded to and requested by Senator Judge Pia Cayetano. I-play po nila yung video ni Director Matibag. Hintay po natin pare-pareho para mapakinggan din po. Mapakinggan ninyo yung mga nanonood ng video nito. Maganda yun. Para magkahalaman, po. Okay, Matibag. Sige. Senador yan.
day po nila sa Senado. Ano po ngayon? Day 6 na ngayon, ha? Day 6 ang impeachment ni Sara Lustay, ano? Day 6. Kinakasamuna po nila yung NBI, ano, ha? Ayun na. Yan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So nagkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private. Ang nakalagay po rito, NBI, sisilipin ng bilyon-bilyong unliquidated funds sa SEA Games Sports Complex. Yan po sa panahon ni Duterte niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, tumakbong presidente, si Digong, ang kanyang vice ay si Alan Cayetano. So hindi nanalo si Alan at nanalo po si Vice President taga Bicol, si Lenny. Ayun yung sa panahon na yan, ang posisyon ni Alan Kay, alam ko, DFA siya. Ngayon, yan yung pinatayo yan, siyang nangangasiwa dyan. Sa sport complex na yan, ay tinayo po doon sa Kapas na binabanggit po ni NBI Director Matibag, na iimbestigahan daw nila. Kaya, for me, tayo bilang mga taong wala tayo sa posisyon, civilian, nagbabayad tayo ng bis. Ako, nagbabayad ako ng bis Taxpayer ako. At the age of 20, nag-employed na po ako sa private, hindi ko nagtrabaho sa gobyerno. Nagbayad po ako sa lahat ng bayarin sa gobyerno. Member po ako, Pag-ibig, GSS, lahat binabayaran ko. Wala akong hindi binabayaran kasi katungkulan kong magbayad. At wala naman akong magagawa kasi pagbigay na sweldo ko, deducted na lahat yan. Pero po, kaya bilang mamamayan na nagbabayad ng bis, gusto kong malaman yung talagang nangyari doon. Kasi noon, wala ka talagang mapapala noon. Kasi alam niyo naman, kaya nga yung mga kaso nakarating po sa ICC, gawa ng wala pong batas dito, hindi gumulong ang batas dito. Kaya yung mga biktima ng EGK, nakarating sila ng ICC. Kaya gumagalaw ang ICC, pag ang isang bansa, hindi gumagalaw ang kanilang justice system. Yan ang papel ng ICC. So, nangyari nga yung ayaw nilang mangyari. Ang alin, nagkaroon ng warrant si Digonyo. Digonyo ka ako na. Si Digong. At nakakulong na nga siya ron. At ngayon, hindi naman ito pananakot. Kaya lang itong si Alan at saka yung kapatid niya, lalo yung kapatid niya. Siyempre, alam niya naman kung sino si Pia. Madrama, hika nga. Siyempre, ilalabas nila yung kanilang mga damdamin. Bakit daw nasa impeachment, biglang dumating ito? Kaya sabi ni Alan nga kanina, bang nag-i-speech, sige lang, okay lang. Go home, sabi niya kay NBI Director Matibag. Total, sabi naman ni presiding judge, si Escudero, sa Monday, nandiyan siya, dapat, sa Monday na lang dapat pag-usapan yan. Wala na silang magawa. Antimano, bumira na si Robin Padilla. Wala na tayong magagawa ron. Dapat kung tutusin, hindi ngayon i-brought out yan. Kanya lang, nasimula na ni Bigote. May file na si... Kaya nagtuloy, pagkatas, nagtuloy pa si ang Alan Cayetano, si Pia. Okay, tuloy natin itong pakinggan. Nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion, to insertion sa GAA.
na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Ay, iba pa yun. Yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong port area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng because we were given 70 hectares for that. Isipin nyo kung totoo man yung sinabi ni Director Matibag, walang bidding. Bawal sa gobyerno yun eh. Basta sa gobyerno, kailangan nagbibidding talaga yan. At hindi lang yan, sabi niya, nabayaran kaagad through insertion. Alam niya naman siguro kung anong insertion. Yung singit-singit sa budget. Halimbawa, nakagawa ng budget. Priority. Pagkatapos, pagka meron akong gusto, halimbawa kung mababatas ako, may pasisingit ako, insertion ang tawag doon. So, sabi niya, binayaran through insertion. Ang tanong, sino ang nagpa-insert? Yan ang pinag-uusapan dyan. Alam nyo, hindi lang mababatas ang nagpapa-insert. Tandaan nyo, hindi lang senador, hindi lang congressman, kahit membro ka ng kabinete, pwede kang magpa-insert. Tandaan nyo yan, pwede silang magpa-insert. Yan. Kaya, tingnan natin kung ano ang magiging dating outcome ng NBI investigation. Pero, sabi ko nga po sa inyo, for me, bilang taxpayer, gusto kong malaman yung totoo. Eh bakit lahat na niya nagtatrabaho sa gobyerno, sino nagpapasweldo? Isa ako sa nagpapasweldo dyan. O, pag kumain tayo sa mga putsi, nagbabayad tayo ng bis, meron bis yun, no? Pero ibig sabihin, yung nagbabayad ng bis, personal yun sa salary mo. Iba yung kumain ka sa putsi, iba yung salary mo. Na kinakaltas kung 10% or 12% at magbayad ka ng tax sa gobyerno, parang gobyerno naman makalito ng pera para may pagpatayo ng mga iba't ibang project. At saka isa pa, kaya naipatayo yun dahil sa taxpayers' money. Okay, hanggang dito na lamang po, ano? Wala tayong political color, huwag kayong magagalit. Maganda yan. Maganda yan. Kasi noon, walang gobyerno noon. At ngayon, mayroon ng gobyerno. Kaya masasabi ko sa mga kay Binoy, sa magkapatid na huwag kayong mag-alala. Kaysa nyo kami sa gusto naming malaman yung totoo. Kung talagang meron o wala. Ganun lang yon. Pumanatag kayo. Pumanatag lang kayo. Sige po, God bless us po. Lagi kayong manalangin. Mainit ang panahon. Mainit pa po ang politika sa Pilipinas.